Sa katawan, sino mamumukhaan mo diyang muli sa'yo? Wala, sir. Ha? Wala. Baka natatakot ka? Hindi, sir. Tinikitan siya ng overloading. Ang number one question mark doon, Hepe, wala naman timbangan ng pulis natin eh. Nandun po sa DPWH, sir. Oo nga. Pero by the time na mahuli siya, hindi naman tinimbang ng pulis. Wala po kasi talaga siyang nangyayaring timbangan sa DPWH. Kaya nga. So, to cut the story short, walang timbangan yung pulis natin, pero hinuuli itong truck driver, ang karga niya bigas. Ang charge, overloading. Umaga ng March 20, sir. 20. Magkano ang binayaran ninyo? Doon, sir, kabila. Doon sa, Oo. Magkano? 5,000 ang isa, sir. Dalawa kami. Kasama kayo. May resibo, wala? Wala, sir. Okay, see. Kinuha lang yung ticket sa pera. Sino? Papasukin yung driver. Kuya, halika. Sige, hanapin mo yung ticket. Sir, hindi ko makita na yung Sige, ticket. hanapin mo. Upo na, sir. Upo tayo. Driver, upo ka nga. Sige, dito ka na lang, kuya. Ngam. Meron ba kayong ano? May checkpoint ba kayo sa saan yun? Sa iba, Banong Tulay, sir. Iba, Pero Banong dito, Tulay. dito kami na Sa ano po, sir? Barangay Santa Cruz po. Barangay Santa Cruz. Doon po. Ay, okay. Doon po yung established checkpoint area namin. Dito ba may naka-assign doon? Wala. Ito po, sir, yung duty checkpoint team po. Sa katawan, sino mamumukhaan mo diyang muli sa'yo? Wala, sir. Ha? Baka Wala. natatakot ka? Hindi, sir. Hanapin mo yung ticket. March 20 nung natikitan kami doon, sir, sa baba ng Tulay. March 20 po. Oo, sir. Anong oras po? Alas 6 ng umaga, sir. Hinuli kami dyan, sir. March 26. Pinabalik kami. Pinagkukuha yung lisensya namin, pinabalik kami. Tapos, nung kunin namin lisensya namin doon sa ibaba ng Tulay, tinikitan kami. Lahat kami, mahigit kami 30. 30 truck drivers. Oo, sir. Ano ang karga mo? Bigas, sir. Bigas. Anong sabi sa'yo? Anong violation? Overloading, sir. May timbangan? Wala. Wala, sir. Isipin mo. Hinuli, overloading, walang Sabi nga, timbangan. dumaan naman kami sa DPWH. Bakit hindi kami na-overload? Kayo, overloading. Checkpoint lang sila. Tawagan mo yung kasama mo. Brother Matt, Yes, sir. tulungan mo maghanap ito ng ticket. Wala kasi yung Kasi may pangalan yun eh. Tinikitan ka po, sir. Tinikitan siya ng overloading. Overload. Ang number one question mark doon, Hepe, wala naman timbangan ng pulis natin eh. Nandun po sa DPWH, sir. Oo nga. Pero by the time na mahuli siya, hindi naman tinimbang ng pulis. Wala po kasi talaga siyang nangyayaring timbangan sa DPWH. Kaya nga. So, to cut the story short, walang timbangan yung pulis natin, pero hinuuli itong truck driver, ang karga niya bigas. Ang charge, overloading. Umaga ng March 20, sir. 20. Kinabukasan, bumalik para mag-settle. Magkano ang binayaran ninyo? Doon, sir, kabila. Doon sa... Oo. Magkano? 5,000 ang isa, sir. Dalawa kami. Kasama kayo? May resibo? Wala? Wala, sir. See? Kinuha lang yung ticket sa pera. Saan po kayo nagbayad? Doon sa tabi ng Pure Phone, sir. Police din. Police station yun, sir. Kung may ticket po, ang babayaran, sir, dito po sa window po ng LGU. Kung dito po magbabayad, sir. Hindi, yun ang tama. Opo. Ang sinasabi mo, Hepe, yung tamang trabaho. Yes, sir. Yes, sir. Doon pala sa, alam mo, Hepe, matagal na ako sa ganitong advocacy. Kwento pa lang, alam ko na yung pwedeng, tayo kasi hindi naman pwedeng basta magbase sa kwento. Pero doon sa pagkasabi na hinuli at sinabing overloading, walang timbangan, questionable na yon. At nung balikan kinabukasan, nagbayad sila, walang resibo. Dalawang truck. Ay, sabi, yung kasamahan ko rin sa kumpanya, sir. Kasi ang sabi nila sa amin nung tinikita namin ng umaga, kung hindi nyo matubos ng 3 days yan, ipaparibok na yung lisensya nyo. Sabi nila. Kasi- So, sino po kaya yun? Sino- Basta Mamumukhaan yung, mo ka. hindi ko na mukuhan, sir. Sino po kaya? Hindi ko na Kasi mukuhan. sa ticket, Pwede ba? Hindi ko na mukuhan. Ayan, nakita na. Anti-overloading, saka dalawa, loading, unloading, and dalawang violation, sir, eh. No loading and unloading. Name and unit of officer. Ano ito? Opo. Oh, pirma mo ba ito? Opo. Opo. Oh, Dalawang violation, sir. Loading and unloading. Saka yung anti... paano mo sinabing overloading yung sasakyan niya? Yes, take note. Nasaan yung investigator mo? Nag-detect na, sir. Yes, sir. Brother,
May ebidensya, may ticket eh. Opo. Chinarge mo ng overloading, may timbangan kayo, wala? Wala po. O paano mo nasabing overloaded ang kanyang truck? Kasi may ticket, hepe eh. Hindi. Ito po yung ano sir, citation ticket. No, citation ticket. Oh. Paano mo nasabing overloaded, wala kayong timbangan? Ipagpalagay, overloaded. Hepe. Yes sir. Pero sa ngalan ng tamang pagpapatupad ng batas, may sinasabi siya, hepe, dumaan sa timbangan ng DPWH. Hindi hinuli. So, ang presumption natin, hindi siya overloaded. Ipagpalagay na hindi totoo yung kanyang version. Tayo naman ay Pero ako. sir, sinabi niya kanina, narinig ko naman na wala nangyaring timbang sir, di ba? Pagpatimbang niyo po. Oh, Hindi kayo tinimbang. Kasi kung DPWH. tinimbang, pumasok kami sa timbangan. Opo, pero hindi Excuse for your information, public service tayo. Yes sir. Wala namang usapang personal. Recorded tayo. No, para public awareness. Malaman ng tao, ang bayan, ano yung tama, ano yung mali. Eh, gusto kong sabihin sa'yo, i-proper natin yung pagtatanong. Kasi, pag nilabas natin yan, magkakaroon ng impression ang publiko Yes sir. Yes sir. na pinoprotektahan mo yung tao mo. O, di ba? O, lilinawin natin. Karap naman siya. Ang sumbong niya, dumaan sila sa timbangan ng DPWH. Tinimbang, pasado. Okay. Sa DPWH, hepe, pag pasado, wala nang argumento, walang ticket na pasado o hindi. Okay. Nasita ng tao mo. Ipagpalagay na walang katotohanan yung sinasabi niya. Hindi pa rin ma-justify ng tao mo yung pag-charge niya ng overloading. Why? Wala kayong timbangan, di ba? Yes sir. Oh, sa harapan mo, tanungin natin itong si brother Chico sir. Chico. Paano mo sinabing overloaded yung sasakyan eh wala kang timbangan? Bali po, may papel po kasi sila sir na Ano? ano sa amin na kung ilan po yung karga nila, tapos nagtatimes po kami doon. Nasaan yung papel? Kasi nasabi mo. Sa karga po nila. Doon po kami bumabase. Hindi, pulis ka eh. Kasi kung wala kang ebidensya, mas kapanipaniwala ito. Yan oh. Ang hepe, ang sinacharge ni patrolman, overloading, hindi naman sila nagtimbang. Ngayon, sasabihin mo may papel, nasaan yung papel? Kaya, gano'n naman eh, criminologist ka. O, siyempre, alam mo yun. Yung version mo versus version ng driver. O. Brother, major pa lang ako, 2006, advocacy ko na ito. Yes sir. And ayaw ko na ang impression ninyo, bias ako. Pare-pareho tayong Pilipino. Public servants tayo. Dati akong pulis. Sa ngalan ng public service, mas kakampihan ko pa rin kung sino yung tama. Kasi ang hindi magandang nangyayari, hepe, ilan lang sa pulis ang nagkakamali, pero sa tingin ng taong bayan, Ang kalahatan sir. ay napakasasama ng pulis. Oh. Yun ang impresyon. So, baka hindi ninyo naintindihan, yung ginagawa ko, hepe, hindi trabaho ng congressman. Kaya lang, bago ako tumakbo sa politika, advocacy yan na ito eh. Yes sir. Hindi naman tama na naging congressman ako, bahala na ang mga drivers na nabibiktima ng ganito. So, hindi ka pwedeng mag-charge ng violation na overloading na hindi mo tinimbang, hindi mo nasaksihan. Malinaw yun. Epe. Yes sir. Oh. Kung may timbangan kayo, baka medyo kahit hindi tinimbang, medyo iyas. Medyo ano pa yon. Usapin pa yon. Kasi ba nagsisinungaling siya. Pero validated ko, hepe, wala kayong timbangan. Walang timbangan sa area ninyo ng DPWH para ang mga pulis nakabantay para pagka may violation, titikitan. Nung nagbayad kayo, dalawang usapin dito, hepe. One, nag-charge ng overloading, hindi tinimbang. So, whether overloaded o hindi, technically, legally, hindi pwede. Tama ba, Iyas? Ikalawa, dalawa sila, nagbayad ng tig 5,000. 5,000, no? Walang resibo. Kanina po sir. Ito rin ba ang nakatanggap? Huwag kang matakot, yung sa totoo tayo. Hindi sir. Sinong kasama mo doon sa kinabukasan? Ay, wala na po. Outgoing na po. Walang duty doon.
po, ano na. Oh. Kasi alas 8 po, uuwi na kami. 8 a.m. po. Kasi nung pinababalik po namin sila, nagparadaan po sila lahat. Pero balik tayo. Matagal ka na sa checkpoint. Since, ano po, May ilang taon na ito, Hepe, sa'yo? Sinong una sa inyo? Siya po, sir. Kailangan nag-assume dito. 2022 po, October. So, magto 2 years ka. Opo, sir. 1 year and 5 months na po. Una ito. Criminologist ka di ba? Opo, sir. O, diretsahan tayo kasi wag na tayong magpalusutan dito. Sa harapan ni Hepe, sa palagay mo ba tama na mag-charge tayo ng overloading o overloaded? Hindi naman tinimbang. Tama, mali? Mali, di ba? Sa inyo, sino pang naninigil ng overloading? Hepe, ito ba assign din sa checkpoint? Opo, sir. Sino pa sa inyo? Yung kasama niya naka-dispatch. Ipinakiusap ko lang siya sa boss. Siyempre, Hepe, pag hindi nagmaneho, no work, no pay. Yes, sir. Sabi ko lang sa boss, sagot ko yung sweldo niya. Eh tayo naman, pare-parehong lalaki. Gusto ba ninyong iharap ko pa yung kasama niya para ituro kung sino ang tumanggap ng pera? Anong tawag doon, Iyas, kapag ka umamin? Anong tawag doon? Ang umamin sir sa Halimbawa at hindi na pinahirap yung investigation. pwede siya maging mitigating kasi Yun, mitigating circumstances. Oh, kasi, with respect to our chief, wala ako sa posisyon. I-endorse ko lang kayo kay Iyas at kay Hepe. Oh, ano sabi ni Chief Iyas? Mitigating circumstances. Pag dininay nyo at napatunayan pa natin, kasi babalik pa ako. Yes, sir. Ay di pati ako, papahirapan nyo pa. Ay once na na-prove yan, ibang usapan na yon. So mas maganda, magpakalalaki tayo. Kung nagkamali tayo, aminin natin. Pero very clear, hindi maiwasan, may administrative sanction yan. Doon sa pera, alam nyo naman, may criminal offense yun. Tama ba? Hepe? Yes, sir. Oh. Pero of course, kung wag na natin pahabaan yung investigation, mapapababa yung sanction sa inyo, no? Hindi ko kayo pipilitin, iwanan ko kayo kay Hepe Yes, sir. at kay Iyas. Ito, advocacy to. Kayo, wala akong kilala sa inyo. Walang dahilan para baka kung nakasama ko kayo sa assignment tapos nagkaroon tayo na hindi magandang relasyon, baka sabihin nyo na may personal ako. Wala akong kilala sa inyo, kahit si Hepe. Ni-request ko lang yung attention, Hepe, ni Iyas para initially nakikita na nila yung direction ng investigation. Kasi mga kapatid, hindi ko naman kayo inahamag dahil ako naman nagpulis. Mahirap ding tao ako. Lumaki ako sa bahay kubo. Totoo yan. At ako, pumasok sa military, hanggang naging pulis, sa puso ko, public service talaga. Hindi ko naman sinasabing abusuhin natin yung mayayaman. Pero, imagine naman, driver, nagtitis ng gutom, pagod, puyat, isang kahig santo ka, pag hindi nagmaneho, Hepe, wala ipapakain sa pamilya. Yung binayad ninyong 5,000, kanino macha-charge yun? Sa iyo? O sa inyo? Oh. Isipin nyo, ang ginagawa ng ibang boss, Hepe, pag nagmulta, Iyas, dahil wala namang alam sa batas yung mga boss nila, ang isip nila, tama ang ginagawa ng pulis, kaya magpapadala ng pera, i-deduct sa sweldo ninyo, tama? Isipin ninyo, 5 truck, tig 5,000, 10,000, hahati-hatiin. Hahati-hatiin. May asawa ka na, kapatid? May ilang anak mo? wala pa po. Ikaw? May asawa? Wala. Ikaw? Ilang anak mo? Isa sir, Ikaw, brother? Ikaw? asawa. Wala po wala. Biruin mo, papakain natin sa pamilya natin, galing sa hindi
galing sa hindi magandang gawa. Kasi alam mo, may malasakit din ako sa mga bata mo, Hepe. Pag ang nabiktima ninyo marunong pumatay, sa Mindanao, may nabiktima yung may kinutungan, iyas, nagbigay yung driver, binalikan, binaril sa ulo yung inyong asawa, mag-usap kayo, nakakapag-loan sa Upsly. Ako kasi puro utang din ako sa Upsly ng pulis ako eh. Ikaw? Pareho tayo, sir. Oo, yan. Lahat ng slide. Lahat ng loan. Ang kulang na lang sa atin, loan mower. Yes, sir. Pero ako, kaya kong tumingin ng diretso, Hepe, dahil ako talaga nagbe-business kahit nung pa. Pero tiniti ako, yung trabaho ko, hindi ko pinapabayaan. Kasi hindi natin hinahamak ang PNP. Kahit lahat ng sweldo mo, ipunin mo, hindi kayang magpaaral ng anak. Babayad ka ng apartment, kuryente, tubig, tsaka yung pamilya mo, mag-aaral anak mo. Sure. Wala kang kayang iharap sa aking CPA, accountant, or negosyante na magsasabing mapagkakasya yung inyong sweldo. Kulang talaga yan. Pero kung kukunin natin yan sa motorista o sa kapwa natin, ang resulta niyan, balasubas tayo, abusado tayo. Kaya simula ngayon, simulan na ninyong mag-isip, mag-usap kayo ng asawa nyo. Ano yung pwedeng hanap buhay legal para may other source of income. Hindi ko ginajustify yung ginagawa ng ibang mali ng pulis, Hepe. Pero talagang hindi sasapat yung sweldo. Hindi naman katwiran yon na umabuso tayo sa kapwa. Hindi pwedeng justification yun. Okay, paano ngayon yan? Pag alis ko, hindi kayo nagkaayos. Di babalik pa ako, Hepe. Pag-ayusin na lang po natin, sir. Hindi pag-ayusin kasi nakumit na yung kasalanan eh. No. Tama ba ako? Ang IAS, ang trabaho niyan, mag-imbestiga doon sa sumbong na sinasabing may maling trabaho ng pulis para yung pulis na nagkasala parusahan. Tama ba, IAS? Yun ang trabaho nila, kaya in-invite ko si IAS. IAS, friendly warning. Ayusin yung investigation kasi pag hindi ko na gustuhan yung result ng recommendation mo, baka ikaw din ang iimbestigahan sa IAS. Trabaho lang to. Public service. Bibigyan kita ng kopya ng ticket, IAS. O Kausapin dada. na lang namin to, sir. Si Freddy. Oo. At saka si... Yan ay paglilinaw sa inyo lahat, ha. Yung driver ng truck, kahit ngayon pa lang, kahit umatras yan, tuloy pa rin ang administrative case. Kasi administrative case to eh. Pag umatras yan, ako magpupurso ng kaso. Yes. Kukuha lang ako ng ticket, ng ebidensya, pa-investigahan ko, tuloy yan. Ang gusto ko lang, Hepe, simple lang. May correct yung mali. Ganon kasimple. Tayong lahat, nagkakasala. Walang perfectong tao. Pag alis ko, yes, malaman ko kung anong... Ito lang ba na duty doon? Sa ngayon po, sir. Kasi po, Sa month na, hindi, sa month na to. Hindi, yung team. Sila lahat. Opo, sir, sa ngayon. Ayaw ko kayong tanungin isa-isa dahil pangit. Dahil may camera. Baka magkahiyaan tayo. Pangit din naman, aamin sa camera. Ano? Pero pag yan ay tamang trabaho tayo. Ako, dati rin, ano ka ba, PNPA? Okay, sir. Anong class ka? 2008, sir. 2008. Ikaw, Iyas. Dati kang PNCO. Oh. Kami ni Iyas, dating PNCO, dating katulad nyo. Kaya alam ko yung damdamin ninyo. Alam ko yung sitwasyon ninyo. Alam ko kung gaano kahirap maging pulis. Pero, hindi pwedeng dahilan yon para umabuso tayo gamit ang kapangyarihan. So, yes, dalawang argumento dito, ha. Yung pag-ticket, overloading na wala naman timbangan. Pangalawa, yung pagkolekta ng tig 5,000 bawat truck, wala namang resibo. Isa lang ang pakiusap ko sa mga bata mo, Hepe. Yes, sir.
magpakalalaki tayo, nagkamali, tanggapin. Pwede namang bumaba ang kaparusahan yan kung hindi na ninyo pahirapan ng IAS. Pero siyempre, kung papahirapan ninyo, rights ninyo yun. Tama ba ako? Yes, sir. Yes, sir. Tayong lahat nagkakamali. Walang perfectong tao dito. Si Epe, hindi ko na tatanungin. Sigurado nagkakamali din yan. No? Matik, sir. Oh, matik yan. Nung ako ay wala pang 1 year sa service, military, kamunting na ako ma-dismiss. Nakipagpalitan ako ng duty. Problema, pumalpak yung trabaho nung kapalitan ko. Wala kaming black and white. Nasabi ni General Carion, padi-dismiss kita, busita. Yes sir lang ako ng yes sir. Ang sabi ni General Carion, yes sir ka ng yes sir. Anong masasabi mo? Sabi ko sir, kung anong dapat kong kaparusahan. Handa ka bang ma-dismiss? Kung yun ang kapalaran ko, tatanggapin ko sir. Yung pag-amin ko, natuwa si General Carion. O sige, Tinatawag ko, sir. absolto ka na. Maging aral na sa iyo yan. O. Ay kung paikot-ikutin ko pa yung general, dismiss ako. So na-share ko ito sa inyo na lahat tayo nagkakamali. Ang mahalaga, magpakalalaki tayo, yung mali, wag na natin paikutin. Yung kasing mga na-imbestigahan sa Kongreso, papaikot-ikutin pa kami. Eh si General ako, Competition, sir. galing si IDG, si upper class mo, Congressman Bustos, Yes, sir. upper class mo, Colonel Rencia. Ako naman, galing din sa field assignment. Papaikutin. Nanonood, sir, dito pag may... Oo, di ba? So, brothers, wag na natin tayo, magkakakampi tayo. Wag na tayong maglukuhan, wag na tayong magpaikutan. Di ba? Walang perfectong tao. Eh, by the way, Epe, thank you. At papunta pa lang ako. Bakit manghuhula ka ba? Bakit pinatawag mo sila? Hindi, sir, kasi kung dahil strict pa din kami, sir, sa checkpoint. Sabi ko baka anything involving vehicle, Ito yon. opo, pinapunta ko na, sir. Pinataas. Okay. Thank you. So, hindi ko na masyado kayong abalahin. Hepe, Yes, sir. no? Ang pakiusap ko sa iyo, Hepe, yung mali ng tao natin, huwag natin takipan para sila matuto makasurvive sa serbisyo. Yes, sir. Yes, sir. Tama ba? Yan naman alam nyo naman yan. Siyempre, pag may mali, may katumbas na kaparusahan. Hindi ko lang ito pwedeng palampasin kasi ako naman tatanda din. Tayong lahat, darating yung araw, mamamatay din tayo. Eh, kailangan magkaroon ng pagbabago habang nasa posisyon tayo, Hepe. So, Iyas, usap kayo. No? Sa ano sir, sa amin kasi hindi kami pwedeng makialam sa respondent, more on the complainant. Complainant, no? Complainant lang. So, ang magiging senaryo niyan, bibigay siya ng statement, kwento, ano? At, doon pa mag-uumpisa si Yes sir. Iyas. Tapos kapag nakumpleto na namin at saka pa lang namin sila papatawag. Saka ipapatawag. Kaya mag-usap-usap na kayo. Para isa. Anong gusto ba ninyo? Ako na ang magbabalik ng 5,000 ni Kuya? O mag-uusap-usap kayo? Ibabalik yung 5,000 niya. Ay, may 5,000 pa doon sa kabila. Di 10,000. Okay lang yun, sir. Hindi nyo. Sisingilin ng boss yun dito eh. Ganito, brothers, ha? Hindi ako bias. Sa tagal ko na lang sa advocacy, pag sinabi, sir, nagbayad kami 5,000, alam ko na agad yun eh. Totoo yun. So, 5,000 sa kanya, 5,000 dun sa kabila. Hepe, may number ako sa'yo, ha? Opo, sir. Masave na, sir. I-save mo. Mag-usap kayo. Pangalan ko, sir. Oh, para hindi na dididakin sa'yo ng boss mo. Hindi na, sir. Okay lang. Sige na, tanggapin mo. Sir. Tanggapin mo. Ano lang yun, sir. Hindi, tanggapin mo. Tapos absent ka ngayon, di ba? Ayun, doon. Thank you, sir. Sige.
May sasakyan ka ba, Hepe? Meron po. Yes. Meron. Saan ka ba, saan ang office mo? Sa ano? Sa Malolos po, sir. Di ba ang opisina ng provincial IAS ay sa Campo, Malolos? sir, sa loob. Sa loob, sir. Sa loob po ng PPO. Oo. Isama mo na to, doon na magbigay ng salaysay. Pero sir, kailangan pa rin namin kumuha rito ng other documents para to support the claims. O, Kasi sige. ang mere statement lang niya doon na mauwi para bago umalis na rito. Sige. Kapag- Sabi mo doon sa kabilang team, tayo. Tama. Tapos 20 na po. Yung Guzman, Ping Lasaga. 25 na yun. Nag-backwards ako. March 20. Ping Guzman, hindi sila. So kung sakasakali, kung si brother ang nag-ticket, Bumaga na. ang nakinabang yung kabila, sinamantala, ano? Kasi last na truck. Parang ganon. Parang ganun, sir. Ang last na truck sir na napabalik sir yung truck ng buhangin sir. Tapos sabi ko magpahinga na yung tropa kasi 24 hours na kami nagdasal sa atin. Pero yung team leader, sabi mo doon sa tropa, tayong lahat nagkakasala. Huwag nang pahirapin. Kasi pag pinahirapan, mas ibang magiging sitwasyon. Sabihin ko na rin sa staff ko. May regular kasi akong station staff ko. Yung sa mga guidance, ano ko na to. Kasi nabilis kami na talaga yun. Oo. Dapat dito lagi kami nag-i-mag-transport. May tatamaan talaga dyan. Kasi nung oras pa tayo pumunta ng home, alas 6. Tapos ko ng ticket sir, nasa home pa na kami. Tama. Nakapahinga na kami sir. At the same time, kung outgoing, kung sila ay duty ng 20, 21 na sila sa outgoing, may papasok na ibang team. Pero sa team, ikaw ang team leader. Okay, magkuha ng kayo ng number ng IAS. Try to find out. Kasi sabi ko Kung sino. team lead ko sa akin. Sabihin mo, huwag nang pahirapan yung investigation. Harapin na lang yung pagkakamali. Okay, sige. Thank you. Yes, sir. Tatawag ako sa'yo bukas, ha? Yes, sir. Sir, thank you sir. Team leader, pakicheck mo kung sino yung ano, ha? Sir, kausapin ng kabila. Tamo, nagastusan pa ako. Ikaw kasi ticket ka ng ticket. So, hindi mo tinikitan, hindi ako magagastusan.